Stasi, satellites at ancient robot magsasakripisyo para makatakas ang Straw Hats? Will of D pwede nga bang ipasa sa ibang tao? Ancient robot mas lumakas pa dahil sa Gear 5 ni Luffy? Maraming misteryo na naman ang mas luminaw pagkatapos ng chapter 1119. Kaya hihimay-himayin natin ang lahat ng yan ngayong araw. Magsimula muna tayo sa cover story. Patuloy nga ang paglalakbay ni Yamato paikot ng Wano. Pagdating niya sa Kibi, binato siya ng mga bata na malaki pa rin ang galit kay Kaido dahil ang anak at kalahi siya nito na ipasa rin kay Yamato ang galit ng mga tao sa tatay niya kahit alam naman natin na taliwas yung paniniwala ni Yamato kay Kaido. Ito nga yung tinatawag na discrimination kung saan hinuhusgahan ka base lang sa lahi mo at hindi sa personal na pagkatao mo. Tandaan natin na itong discrimination rin ang isa sa mga ugat na mga naging problema ng Wano. Dahil isa nga sa mga nagtulak kay Orochi na gawin yung mga ginawa niya ay dahil nakaranas siya ng matinding diskriminasyon at pananakit bilang miyembro ng Kurozumi clan. 81 years ago, dating nagtangka na magkudeta laban sa Kozuki clan ang mga Kurozumi. Nabigo nga lang ang plano nila. Pero kahit walang kinalaman si Orochi sa kasalanan ng mga ninuno niya, nakatanggap pa rin siya ng matinding diskriminasyon at pang-aapi simula pagkabata mula sa mga mamamayan ng Wano. Nakakalungkot nga lang na itong parehas na diskriminasyon at panghuhusga base sa lahi ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kaya nga kung gusto ni Yamato at Shogun Momo na magkaroon ng tunay na pagbabago sa Wano, kailangan nilang gawa ng paraan itong diskriminasyon kundi baka maulit lang yung dating nangyari kay Orochi. Balik naman tayo sa Egghead Island. Nagsimula nga ang chapter sa pagpapakawala ni Stasi kay Kaku. Kung babalikan natin ang chapter 1116, nakiusap nga itong si Stasi kay Edison kung pwede raw ba niyang palayain si Kaku para hindi na ito madamay sa mga susunod na mangyayari. Bukod sa pagiging isang artificial na clone at CP0 agent, isa rin si Stasi na secret spy para kay Vegapunk. Wala dapat lugar ang emosyon para sa taong nasa ganitong klaseng posisyon. Dahil expected na bilang double agent, darating ang panahon na kakailanganin niyang traidorin yung mga katrabaho niya. Hindi siya dapat na ma-attach sa mga ito. Kaya nga medyo nahiya si Stasi sa naging hiling niya mula kay Edison. Pero laking tuwa niya noong agad siyang pinayagan ni Edison na palayain si Kaku at sinabihan pa siya na normal lang daw itong nararamdaman niya. Kahit isa lang siyang clone, isa pa rin siyang tao kaya normal lang talaga na magkaroon ng emosyon at malasakit para sa mga kaibigan niya. Patunay lang daw ito ng pagkatao niya. Agad namang gumaan ang loob ni Stasi noong narinig niya ang mga pahayag na yon ni Edison. Ikinagalit naman ni Kaku ang pagtawag sa kanya ni Edison bilang kaibigan ni Stasi. Nirespeto niya raw si Stasi bilang katrabaho pero nakakatawa raw na tawagin silang magkaibigan. Bilang mga assassins at CP0 agents, wala talagang lugar ang pagkakaibigan sa trabaho nila. Alam naman natin na itong mga dating CP9 agents kasama si Kaku ay sinanay na ng world government simula pagkabata para maging mga human weapons at tinuruan na ibasura ang kanilang mga emosyon para maging mas epektibo bilang mga assassins at agents. Pero kahit dinay-deny ni Kaku ang pagkakaibigan nila, kitang-kita sa mukha niya ang pagkalungkot sa mga pangyayari. Lalo pa trinidor nga sila ni Stasi. Mukhang itinuring niya rin talaga ito bilang kaibigan kahit ayaw niyang aminin. Mukhang wala ring balak si Kaku na huliin si Stasi sa kabila ng pagtatrador nito. Pero sinabihan niya ito na mabilis na umalis dahil siguradong hindi ito papatawarin ni Rob Lucci. Itong malapit na samahan sa pagitan ng mga assassins ng Cypherpole ay hindi na bago sa atin. Nakita na rin natin ito sa mga CP9 agents sa Enies Lobby arc. Noong sinisi sila ni Spandam sa pagkabigo ng misyon nila at pagkawasak ng Enies Lobby, sinigurado ng mga CP9 agents na ligtas ang bawat isa sa kanila at magkakasamang tumakas mula doon. At noong kinailangan nila ng pera para ipagumot ang sugatang si Rob Lucci, ipinahiya ng mga malalakas na CP9 agents ang kanilang mga sarili at nag-perform ng mga street shows upang makalikom ng pera para sa kasamahan nila. Kahit na gaano pa sila katagal sinanay ng world government na tanggalin ang emosyon at pagmamalasakit sa kanilang mga puso, hindi pa rin talaga matatanggal ang mga bagay na ito mula sa puso ng isang tao. Sabi nga ni Edison, ang mga emosyong ito ay patunay ng pagkatao nila. Dito sa maikling scene ni Stasi at Kaku, pinapaalala na naman sa atin ni Oda ang malapit na samahan sa pagitan ng mga agents. Una niya nang pinakita ang samahan sa pagitan ni Rob Lucci at Kaku noong hiniling ni Lucci mula kay Mars na maligtas ang buhay ng partner niya. At ngayon naman sa pagitan ni Stasi at Kaku matapos hilingin ni Stasi mula kay Edison na iligtas itong si Kaku. Inaasahan ko na sa hinaharap, bibigyan rin tayo ng scene kung saan si Kaku naman ang hihiling na maligtas itong buhay ng dalawa niyang kasamahan. Ngayon, itanong natin, ano kaya ang gagawin nitong mga Cypherpole agents kapag binasura na ng world government ang mga buhay ng mga kaibigan nila? Alam naman natin na mabilis silang isasakripisyo ng Gorosei matupad lang ang mga layunin nila. Manonood lang kaya itong si Lucci at Kaku o susubukan ba nilang protektahan ng isa't isa? Abangan na lang natin yan.
Pero kung gusto mong malaman ang sagot ko dyan, panoorin mo na lang itong video natin tungkol dyan. Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa mga chapter review at analysis natin, ay mag-subscribe ka na sa ating channel para ma-update ka agad dyan. Isa pang pinakita sa chapter ang panandaliang laban nila Luffy at mga Gorosei. Matapos makita ni Mars ang dalawang Nika, mabilis niyang napagtanto ang nangyari. Ginamit lang daw ni Bonnie yung HH fruit niya para kopyahin si Nika. Para bang alam talaga ni Mars na kaya itong gawin ng HH fruit kaya hindi na siya nasurpresa dito. Agad namang sinabihan ni Luffy yung mga kasamahan niya na dahil hindi nasasaktan ng mga Gorosei, mas mainam na patalsikin na lang sila imbes na subukang talunin. Nakaisip naman agad ng prankster move si Luffy kung saan ginamit niya ang katawan niya bilang trampoline upang i-divert ang mga atake ng mga kasamahan niya para patalsikin si Mars sa malayo. Buti na lang ay gumana ito sa isang Gorosei kahit medyo kalokohan ang move. Iyong atake naman na ginamit ni Bonnie ay kahawig ng Gear 3 Elephant Gun na ginagamit ni Luffy. Yun nga lang, matapos lang ang ilang sandali, naubos agad ang Nika form ni Bonnie at bumalik na nga siya sa bata niyang anyo. Masyado raw nakakapagod ang pagiging malaya para sa kanya. Sa pagtatransform ni Bonnie, naipakita niya na kaya niyang baguhin ang properties ng kanyang katawan, kagaya ng paggawa dito bilang malagoma katulad ng kapangyarihan ni Luffy. Pero hindi natin nakita na nagawa niya ring baguhin ang kapaligiran niya at gawin itong malagoma katulad na lang ng awakened powers ni Luffy. Sa ngayon, hindi pa nga malinaw kung posible ba ito gamit ang Devil Fruit powers niya. Pero kung posible ito, ay siguradong matuturuan siya ni Luffy na gawin ito sa hinaharap. Sa dako naman ng mga satellites, palihim na sinabi ni Atlas kay Lilith na sinusubaybayan raw sila ni York. Nakita nga natin sa nakaraang chapter na nakikita ni York yung lokasyon ng ibang satellites base sa koneksyon nila sa Punk Records. Pero ibig sabihin, malamang ay nasusubaybayan rin ng ibang satellites itong lokasyon at galaw ni York gamit ang parehong pamamaraan. Base sa tono ni Atlas, mukhang may balak silang gawin tungkol dito. Hindi kaya gamitin nila ang sarili nila bilang pain para kuhain yung atensyon nila York para makatulong sa pagtakas ng mga Straw Hats? Binanggit nga sa last chapter na itong mga satellites ang priority ng mga Gorosei para masolo ni York ang Punk Records. Kaya magiging epektibo talaga sila bilang pain. Huwag rin natin sanang kalimutan na nandyan pa si Edison na maaari ring tumulong. Sabi nga natin sa nakaraang chapter review, hindi naman kumpirmadong patay si Edison kung hindi lang madetect ni York gamit ang Punk Records. Malamang ay sadya itong nag-disconnect sa Punk Records para hindi masubaybayan ni York ang mga galaw niya para magawa niyang surpresahin si York maya-maya. Kung ano mang plano nitong mga satellites, sana lang ay makaligtas sila at makasama pa sa pagtakas ng mga Straw Hats. Nagpatuloy ulit ang mensahe ni Vegapunk sa chapter na ito. Putol-putol nga lang dahil sa mga pinsalang natamo ng Dendenmushi. Binabanggit niya na meron raw isang bagay na namamana at naipapasa at pwede raw itong tawaging will. At sana raw makarating itong mensahe niya sa mga taong nagdusa at naapektuhan ng lahat ng nabanggit niya. Sa mundo ng One Piece, meron niyang konsepto na tinatawag na inherited will. Kapag may isang taong namatay, pwedeng manahin ng ibang tao yung mga pangarap at layunin ng taong ito. Kadalasan itong minamana ng mga taong malapit doon sa namatay. Katulad na lang ng pagmana ni Chopper ng pangarap ni Dr. Hiriluk na baguhin yung matitigas na puso ng mga tao sa Drum Island. O kaya naman noong minana ni Carrot yung pangarap ni Pedro na masaksihan ng New Dawn na siguradong dadalhin ni Luffy sa hinaharap. Pero itong inherited will ay pwede ring manahin ng mga susunod na henerasyon kahit hindi sila malapit doon sa taong namatay. Katulad na lang ni Yamato na gustong gayahin si Oden at minana ang pangarap nito na buksan ang borders ng Wano. O kaya naman si Luffy na minana ang hindi pa pinapangalanan at pang-isip bata raw na pangarap ni Goldie Roger. Hanggat na ipapasa ang mga pangarap na ito sa susunod na henerasyon, hindi mawawala ang alaala o ang will kahit pa noong mga tao na namatay na. Pero ano naman kaya ang kinalaman ng mga ito sa mensahe ni Vegapunk? Tandaan natin na bago siya napunta rito sa inherited will, pinag-usapan niya muna ang mga D-clan members at may mensahe pa nga para sa kanila. Hindi kaya itong inherited will ay tungkol rin sa kanila? Ito nga yung binanggit natin sa nakaraang chapter review na itong Will of D ay hindi lang tungkol sa lahi at dugo, kundi isa ring inherited will na pwedeng manahin ng ibang tao, kahit pa hindi mo sila kamag-anak. Isang halimbawa na lang si Sabo na direktang sinabi na minana ang will ng namatay na si Ace. Dati pa nga siyang biniro ni Ace na bibigyan na rin siya ng D na initial, at siya na raw si Sadbo. Hindi kaya noong minana ni Sabo ang will ni Ace, naging miyembro na rin siya ng Will of D? At ito rin kaya yung pangunahing layunin ni Vegapunk sa broadcast niya sa mundo? Kaya ba niya sinabi na sana makarating itong mensahe niya sa mga tamang tao para maipasa rin ang Will of D sa kanila? Tandaan rin natin na bago mamatay si Goldie Roger at maging si Whitebeard, binanggit rin nila ang konsepto ng inherited will.
Alam naman natin na nalaman ni Roger ang katotohanan tungkol sa Will of D sa Laugh Tale at mukhang ibinahagi niya rin ito kay Whitebeard noong huli nilang pagkikita. Sabi nga ni Roger sa speech niya bago siya bitayin, ito raw inherited will ay hindi mapipigilan kahit gaano pa kahaba ang panahon. Habang si Whitebeard naman ay sinabi bago siya mamatay na kahit pa pinatay nila ang anak ni Goldie Roger, hindi raw ito sapat para pigilan na maipasa ang will ng mag-ama na ito. May darating at darating raw na magmamana ng will ni Roger at ni Ace. Parang kahina-hinala na bago mamatay itong dalawang maalamat na tauhan sa One Piece, pinili nilang banggitin ang tungkol sa inherited will. Alam kaya nila na meron itong malaking papel para sa kinabukasan ng mundo? Bukod pa rito, parang paulit-ulit rin na pinapakita sa atin na itong will at maging ang Will of D ay maaaring ipasa sa kahit sino, kahit pa sa mga hindi mo kadugo. Kaya hindi na ako magtataka kapag nadagdagan pa itong mga D-Clan members pagdating ng Final War. Pagkatapos ma-detect yung presensya ni Nika sa last chapter, nabuhayan nga ng loob itong ancient robot. Lumundag ito mula sa ilalim ng dagat at sinapak si War Curie, na nagresulta sa pagkabali ng pangil nito. Tandaan natin na itong si War Curie ang isa sa mga pinakamakunat na nilalang na nakita natin sa storya. Maski ang mga Conqueror Haki-coated na atake ni Luffy gamit ang Gear 5 ay hirap itong galusan. Kaya nga laking gulat ng marami noong madaling nabali ng ancient robot ang pangil ni War Curie. Malamang ay tutubo at magre-regenerate naman agad yan katulad na lang ng nakita natin kay Saturn. Pero nakakagulat pa rin na madali lang itong napinsala ng ancient robot. Napakalaking diferensya nito sa pinakita ng ancient robot sa una nilang naging banggaan ni War Curie, kung saan mabilis lang siya nitong napatumba. Bakit kaya nabaliktad na ang sitwasyon? Ano kaya yung pinagkaiba noong una nilang banggaan sa naging banggaan nila sa ngayon? Kung matatandaan natin sa chapter 1117, nakita nga natin si Luffy na bumalik sa normal niyang anyo matapos maubusan ng lakas sa Gear 5. Pero sa chapter na ito, nakabalik na nga si Luffy sa Gear 5 matapos makabawi ng lakas gamit ang pagkain ng marami. At mukhang napansin ito ng ancient robot. So malinaw na may kinalaman itong Gear 5 ni Luffy sa paglakas ng ancient robot. Ilang beses pa ngang pinakita sa atin na gumagalaw ito tuwing nagtatransform si Luffy sa Gear 5. At mismong ang bukang bibig nito ay laging si Joy Boy. Mukhang nailabas lang nito ang buo niyang potensyal ngayong malapit na siya sa awakened form ni Luffy. Ngayon kung itong lakas niya ay literal bang galing sa Drums of Liberation ni Nika o nakakuha lang ba siya ng additional na inspirasyon mula sa pagkakita niya kay Joy Boy, hindi pa malinaw. Pero isa yan sa mga abangan natin sa mga susunod na chapter. Habang papaahon iyong ancient robot, nagpakita nga ng munting flashback kung saan naalala nito yung mga salita ni Joy Boy sa kanya. Dito natin nalaman na ang pangalan niya pala ay MF at mukhang sinasabihan siya ni Joy Boy na malapit na raw dumating ang tamang panahon. Mukhang may gustong ihabilin sa kanya na kailangan niyang gawin pagdating ng panahon na ito. Ano kaya ito? Posible kaya na nabigo si Emmet na tuparin itong habilin sa kanya ni Joy Boy? At ito ang dahilan kung bakit siya nagsusorry dito? May kinalaman rin kaya ito sa pag-atake niya sa Marichua 200 years ago? Yan nga ang mga aantayin natin sa mga susunod na chapter. Binanggit rin ni York na para matigil yung broadcast, kailangan raw sirain ng buo yung Denden Mushi na nasa loob ni MF. Kaya siguradong magiging number 1 target na naman itong si Emmet ng Gorosei. Yun nga lang, katabi niya na ngayon si Nika. Kaya mas mapapakita niya na ang tunay niyang lakas, hindi katulad noong nakaraan. Kaya magiging mas patas na itong labanan ngayon. Naging malaking palaisipan sa chapter na ito ang inherited will na binanggit ni Vegapunk pati na rin ang power source nitong si Emmet. Pero alam nyo ba na minsan na itong pinag-usapan sa channel natin kung saan in-speculate natin na itong power source ng ancient robot ay may kinalaman talaga sa inherited will? Kung gusto mong mas mapanood pa yan ng detalyado, panoorin mo na lang yung video natin tungkol dyan.